Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo dito sa pag-a-analyze ng mga malakasang naging laban sa katatapos lang na FIDE World Rapid and Blitz na kapupulutan natin ng improvement sa ating paglalaro ng chess. I-analyze natin ang round number 5 battle ng Blitz between world number 1 Magnus Carlsen at Super Grandmaster Teimour Radjabov ng Azerbaijan. Hindi rin po biro ang kalaban ni Magnus dito dahil yan ay nag-World Cup champion na at isa rin po yan sa natatandaan ko na tumalo din kay Magnus. Isa sa mga importanteng naging tournament noon. Pero this time, tingnan natin kung makakalusot ba siya kay Magnus at kung ano ba ang technique na ginamit dito. Kaya nagkawindangan sa laban na ito. Ang ginawa ni Radja, nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Ruy Lopez, classical approach lang si Magnus, at nag-Bishop E7. Napansin ko po dito sa kaniyang mga Ruy Lopez na ginamit, pag blitz ang usapan, nagbi-Bishop E7 siya. Gusto niya sanang mag-Marshall eh. Ayan oh, kaso nagdi-D3 eh. Nararamdaman kasi yung Marshall Gambit niya eh. Noong araw, di ba, pinapasok yan, nagsi-C3 para magdi-D4 pero inuunahan ng black ng Marshall Gambit. Sacrifice pawn sa gitna with strong impact of developments and kingside pressure. Ayan. Yan ang gusto talaga mangyari dito ng mga super GM sa ganyang line. Kumbaga maaari ay magawa ng black. Pero ayaw pasukin eh. Maraming takot sa Marshall Gambit eh. Ayan. Kaya hanggang D6 na lang. A4, Bishop D7, Bishop D2 para walang Knight A5, nag-H6, H3 din, Rook B8, capture, Knight C3, so simple lang ang developments, Bishop F8, nag-C3, napaka-typical niyan sa Ruy Lopez, kinapture na, Knight E7, Bishop B3, Knight G6, at nag-Bishop E3. Unti-unting improvement. Ayan, magdi-D4 yan mamaya. Nag-Bishop E6. Ayan na, exchange na. Tinanggap naman ni Radja. At nag-Queen B3. Bishop E7. Rook A7. Siyempre, papatong yan dyan. Magbabattery para malakas. Knight H4. Palit-palit. Tinanggap ulit ang exchange. Rook EA1. At nag-C6. Ayan. Dito mapapansin nyo, ang ganda ng control ng puti sa 7th rank. The best. Pormadong-pormado ang mga tore. Nag-G3, Bishop G5, kinapture, Rook C7. Yan ang unang risky move na ginawa dito ni Radja. Dapat daw ang tira dito, Queen D1. Kumbaga yung Queen, stay lang dyan kasi itong Queen sa G5 at yung kombinasyon ng tore, nagbabadjaya ng mga kalikot na gagawin sa kingside eh. Kumbaga nakaporma na ang tore dyan pero intindihin muna yung mga paparating na plano ng black dito. Kaya Queen D1 ang isinasuggest dito ng computer engine. Pero nag-Rook C7, naghangad kagad ng mabilis na threat si Radja, nag-Rook F6. Brand X kay Stockfish pero para sa akin okay naman yan. Ang gusto kasi ng computer engine, kalikot kaagad eh. Atakihin kaagad ang pawn sa D3 na halimbawa, capturein yan, mag-Rook F6 muna, at mag-Rook F1 depensa, and mag-Rook A8. Ayan, may mga ganyang kalikot na timing na mga sacrifice dyan. Tapos bibigay ang pawn sa F2. Ayan, ang mga planong paparating no, na malalakas. Pero, nag-Rook F6, Queen C2. Nakaamoy kagad si Radja. Oy, nako, di niya napansin yung Queen D2. Naramdaman kagad, oh. Baba kagad. Nag-Queen H5, tiniret ang pawn sa H3, King H2, Queen F3, threat ang pawn sa F2, Rook F1, at dito nag-D5. Good move by Magnus. Para naman, lagyan na ng suporta ang C6, magkaroon pa ng malakas na center control. At nag-King G1, ayun lang, markadong bad move ulit. Hindi raw kailangan yan, dapat daw Rook D7. Ngayon, pag capture, okay lang. At least yung tore, nandyan sa D-file, mainam yan. Ayan, may Queen D3 para ma-neutralize ang Queen. Okay yan. Pero dito, nag-King G1, parang lumabas, sayang ang tira.
Rook D8 Brand X ang binigay ditong tira. Dapat daw dito mabilis, capturing kaagad. Capture tapos control kaagad sa D-file. Yan ang mas mabilis. Mauunawaan natin yan mamaya mga kamatsas. Bakit ganon? Ano pinagkaiba ng Rook D8 kaagad? Nag-Rook E7 yun lang. Bad move na naman. Grabe no, mga simplihang tira pero ang laki ng value ng bawat silent move. Dapat daw dito, Rook E1. Malaki ang pinagkaiba ng mga simpleng tira pero ang laki ng kahulugan. Ano? Rook E7. Kumapture, good move. Takes. Queen H5. Tiniret ulit, binalikan ng pawn sa H3. Ito naman ang na-miss dito ni Magnus. Rook FD6. Nako, deadly move yan. Kasi ito napaparating, Rook D1. Paki-imagine nyo po. Oh. Ayan oh. Kumapture man o hindi, kakapture ang tore dyan tapos bababa uli ang isang tore. Lumalabas dito yung tore sa E7, misplaced pa. Hindi makatulong. Ayan o, bababa na o. May rook dito rin. Ang daming komplikasyon. Sari-sari na. O, pero, nag-Queen H5, King G2, ayun, pwede pa rin. Hindi nakita ni Magnus. Hindi na niya napapansin kasi po, tingnan nyo oras, 12 seconds na lang, and 14 seconds, halos dying seconds, Queen G5. O, kasi dapat daw balik, di ba? Tapos ganon. Pero nag-Queen G5 para sa akin interesting, malakas ang pressure niyan sa ganitong dying seconds dahil ito ang iniisip dyan ni Raja na paparating. Rook D2, atakihin ng Queen tapos buhos ng atake sa F2. Napa H4 bigla dito mga kamatya. Sige po. Bitawan nyo ang good move na nakita ni Magnus. Actually, nung pinanood ko video niyan, ang bilis niyang ginawa yan eh. Automatic sa kanya yung tira eh. Sa ilang sandali lang. Tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook takes F2. Ang bilis niyang ginawa yung sacrifice na yan. Oh. Takes and Queen takes E7. Nakapingas ng isang pawn. Oh, pero tapos na ba laban? Hindi pa ha. Isang pawn lang yan. Mahirap pa yan. O, dito naman, ito naman yung mga lesson na mapupulot natin kung paano umislog-islog sa ganitong advantage position. Yan o, grabe yung mga islog-islog o. Talagang walang pasok ang queen sa G5, Rook F2, Rook D1. Yan o. Yan ang mga pasok na nakakawasak ng isip. Nakaka-pressure. Rook F3, ayan, para masabing matakpan-takpan ng access. King H7, yan ang isa pa sa pamatay kunat. Ubos ang oras. O ubusin talaga oras mo dyan. Queen E2, Rook C1. O, threatening Rook takes C3. Queen D3, Rook E1. Threat naman ang pawn sa E4 na puwersa na si Rajang makipagpalit. Pero nag-Queen D1. Another good move. Imbis na ang piliin ay lamang ng isang pawn pero queen ending, naku po sa queen ending mga kamatyas, napakagulo niyan. Ang daming checks na po pwede magawa kahit lamang ka pa ng isang pawn, ang hirap ng ending na ganyan. Kaya wais ang ginawa ni Magnus, mas pinili niya ang rook and pawn ending dahil yan ay kahit pa paano mas maliwanag talaga yan kumpara sa queen ending na magulo. Check, King E1, ayun no, eto na, tinahina. Rook G2 para hindi makaalis ang tore basta-basta mamaya. King F1, Rook C2. Tali sa dalawang tore. Oh. Rook D3, ayan, sumilip pero walang magagawa ang silip eh. King H6, King E1, King G6. Medyo nilaro pa nga ni Magnus eh. Pumambyo pa eh. King F1, King F7. At nakita niya ang key square na nararapat bagay sa king. Rook D7 check. King F8, depensa muna. Rook D3 ulit, kailangan balikan ng C3, then King E7. Kita niyo yung mga tempohan, no? King E6, tapos. Pagtira ng King E6, kita kaagad ang gagawin dito. King D1, Rook G2, hindi na nakatiis. Si Raja, iniresign na niya. Bakit niya iniresign? Kasi po, ito na ang paparating G6 and F5. Halos walang magawa na ang tore, papaanong manggugulo yan, malabo. Kasi laging babagsak ang G3. Pag bumagsak ang G3, bagsakan na rin yung mga pawns na yan. Pag bumagsak ang C3, bagsakan na rin ang B4. Ang daming babagsak. Mangyari ang king, ang tore, bantay na lang, ang king lalapit-lapit, G6.
King F1, lipat uli sa kabila. Yan ang mga teknikang malakas. F5, wala na. Kumbaga sa sawa, parang nililingkis ng paunti-unti mga kamatsas. Sana nakapulot po kayo ng technique sa in-apply dito ni Magnus at maidagdag natin sa ating paglalaro kahit na mga simpleng pitik lang pero ang lakas ng impact ng pressure niyan. Tapos kain ng oras yan sa kalaban. Di ba? O, matuto tayo ng mga ganyang mga simpleng pitik na kagulangan sa endgame. Galing, no? Galing talaga. Matututo talaga ng mga teknikan. Okay, maraming salamat po. At request lang kayo ng iba pang mga games sa comment section below. Sa katatapos lang na World Rapid and Blitz, ating papasadahan yan mga kamatsas. Okay, at isusunod pa natin ang mga interesting pang games na talagang kapupulutan natin ng improvements sa paglalaro natin ng chess. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.